Nagsagawa ng ocular inspection ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group sa lugar kung saan naganap ang insidente ng pagkalunod na ikinasawi ng dalawang Ateneo student athletes sa Dipaculao, Aurora. Magbabalita si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, ano ang lumabas sa isinagawang ocular inspection ng CIDG? At nakatulong ba ito para nga mas mabigyang linaw ang nangyaring aksidente? Yes, Cheryl, no, nagsagawa nga ng ocular inspection ng Criminal Investigation and Detection Group kahapon doon sa pinangyarihan ng insidente sa Dipaculao, Aurora. At kaugnay nga nito ay kanilang inspeksyon lahat ng lugar na may kaugnayan sa insidente, kabilang na rin yung eksaktong lugar ng pinangyarihan, particular sa baybayin ng Hermanos Leisure and Agricultural Farm Incorporated. Pero sa ngayon, Cheryl, no, hindi pa naglabas ng opisyal na report at kung ano yung kinalabasan na kanilang investigasyon ang CIDG. Ngunit ang alam natin ay ginawa ito upang makalikom sila ng mahalagang impormasyon na makatutulong nga dito upang magbigay ng linaw sa insidente. Pero Cheryl, ang nalalaman natin ngayon ay base dito sa report ng Aurora Police District, particular dito sa naging panayam natin kahapon. Kaya Aurora Police Chief Percival Pineda, kung saan kanyang sinalaysay sa atin yung ilan sa mga mahalagang detalye tungkol sa naturang insidente. Una dyan, Cheryl, no, waist deep o hanggang bewang daw yung sinuong na tubig dito sa baybayin ng Dipaculao, Aurora, itong dalawang Atenean athletes. At patapos itong matangay sila ng current, 30 to 40 minutes silang nawawala bago sila makuha sa baybayin na dito ng Hermanos Leisure and Agricultural Farm Incorporated, which is 5 dipa ang layo mula daw sa shoreline. At Cheryl, di ba kapag nandito tayo sa mga resort, sa beaches, merong mga warnings kung hanggang saan lamang pwedeng mag-swimming o kung mataas ba ang alon, safe bang pumunta doon. Ang ayon sa affidavit ng resort management, pagdating pa lamang daw nitong team ng Ateneo ay inabisuhan na sila na safe lamang daw gawin yung kanilang team building activity sa harap nitong resort dahil doon din daw nakastation yung kanilang lifeguard. Pero ang hiningi daw sa kanila nung team ay wag daw pakialamanan yung kanilang team building activity. Kaya naman para sa privacy nila ay hindi nila ito pinakaialamanan. At nangyari nga yung insidente 300 meters away mula doon sa resort premises. At Cheryl, kaugnay pa niyan ay ang nag-ahon sa kanila ay yung Disaster Emergency Response Team at unang dinala sa ospital itong si Baterbonia around 3:47 ng hapon at sinundan ilang minuto lamang ni Adili na 3:51 ng hapon. Same hospital silang dinala sa Aurora Memorial Hospital at habang nasa biyahe daw, sakay ng ambulansya ng MDRMO ay patuloy yung kanilang CPR sa kanila. Ngunit pagdating nga doon sa ospital ay dineklara na silang pumanaw ng kanilang attending physician. Pero ayon sa panayam natin sa CIDG sa kanilang huling update sa atin, ay patuloy pa raw yung kanilang sinasagawang investigasyon. Cheryl. Oh, sa iba namang balita, Jazz, nagkaroon ng bali-balitang may mga grupong manggugulo sa Independence Day celebration bukas. May kumpirmasyon ba sa nasabing security threat at ano ang hakbang dito ng otoridad? Yes, Cheryl, no. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Melencio Nartates, wala pa raw itong beripikado impormasyon kung tukoy na ba or talagang confirm ba itong banta kaugnay nga ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan bukas. Pero kaugnay niyan, even though hindi confirm itong banta, ay magkakaroon daw ng malawakang deployment bukas at nananatiling nakaalerto ang kapulisan. Katunayan niyan, sa Metro Manila, humigit kumulang 12,000 ang kapulisan na kanilang ide-deploy at kasama na dyan yung force multiplier. No? At nakatuon ito sa Rizal Park, ruta ng Parada ng Kalayaan, Bonifacio Monument, Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion, Pinaglabanan Memorial Shrine, paligid ng Malacanang Palace at ang lugar sa paligid ng Embassy of the United States in Manila. Pagdating naman dito sa iba pang opisyal ng pamahalaan, may hakbangin din sila para dun sa seguridad naman ng Senado at ng House of Representatives. Nakabukas daw yung kanilang linya ng komunikasyon para ma-establish daw yung kanilang security dito sa mga lugar na ito na posible ring magkaroon ng banta sa seguridad. At sinisiguro naman doon nilang nakahanada yung kapulisan at minomonitor. At ayon naman sa NCRPO, 8,011 naman yung kanilang nakadeploy na personnel bukas. At simula 5 p.m. ngayong araw ay naka-full alert na daw sila. Cheryl. Maraming salamat, Mobile
Journo Jazz Paredes.